Bandang alas 8 ng umaga noong October 24, 2005, si Tan Xingwang, isang 53 years old na maintenance worker na empleyado ng isang outsourced na kumpanya ng air conditioning, ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang supervisor. Inutusan siyang magtungo sa mga tangkapan ng Environmental Protection Department na matatagpuan sa Inland Revenue Department building ng Hong Kong upang magsagawa ng regular na maintenance ng air conditioning. Agad na kinuha ni Tan ang kanyang mga gamit at umalis. Bandang alas 9 ng umaga dumating si Tan sa gusali. Sumakay ng elevator patungong ika-33 palapag at nakipagkita sa dalawa niyang kasamahan. Sinimulan nilang inspeksyonin at ayusin ang mga kagamitan ng air conditioning. Bandang 12:30 ng tanghali, mag-isang pumasok si Tan sa fan room at umakyat sa isang hagdan patungo sa ibabaw ng isang air handling unit na humigit kumulang 10 talampakan ng taas mula sa sahig. Sa ibabaw ng unit, napansin niya ang isang namamagang itim na bagay na kahugis ng katawan ng tao na ang isang dulo ay natatakpan ng pulang plastik na supot. Dahil sa mahinang ilaw, hindi niya ito malinaw na makilala at inakala niyang maaaring isa itong matabang kasamahan na aksidenteng na kuryente. Sa takot, mabilis siyang tumakbo palabas at tinawag ang mga kasamahan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sa fan room sina Chen Jinhui at isa pang kasamahan. Sinuri nilang tatlo ang bagay at una nilang inakalang parang isang manika lamang ito. Gumamit ang isa sa kanila ng payong upang tusukin ang dibdib at tiyan nito. Noon nila napagtanto na isa pala itong bangkay ng tao. Agad silang lumabas ng silid at ipinaalam sa security guard na apelyidong Huang na siyang tumawag sa pulisya. Pagkaraan ng mahigit 20 minutes, dumating ang mga otoridad mula sa Serious Crime Squad ng Wan Chai Police Station. Isinara ng pulisya ang buong ika-33 palapag at nilimitahan ang lahat ng pagpasok at paglabas upang mapreserba ang crime scene. Pumasok ang mga forensic officers na nakasuot ng protective suit sa fan room at nagsagawa ng paunang pagsusuri. Batay sa paunang resulta, natukoy na ang bangkay ay isang nasa hustong gulang na babae. Dahil sa matinding pagkabulok, ang mukha at katawan ay labis na namaka at hindi na makilala, kaya mahirap matukoy ang edad at pagkakakilanlan. May natagpo ang malalim na saksak sa kanang bahagi ng dibdib, ngunit hindi pa matukoy kung ito ang naging sanhi ng kamatayan. Sinuri ng mga investigador ang fan room na may sukat na humigit kumulang 7 talampakan ng haba, 8 talampakan ng lapad at 6 na talampakan ng taas. Ang fan cabinet ay nakapatong sa isang bakal na frame, mga 2 talampakan mula sa sahig, at ang itaas nito ay halos 4 na talampakan ng layo mula sa kisame. Natagpuan ang bangkay ng babae na nakahiga nang nakatihaya sa ibabaw ng cabinet. Ang kanyang ulo ay mahigpit na balot ng pulang plastik na supot na nakatali sa leeg. Ang kanyang mga braso ay nakapilipit sa likod at mahigpit na nakagapos ng 2 itim na strap na nagpapakitang siya ay ginapos bago mamatay. Ang biktima ay nakasuot ng puting t-shirt na may maiikling manggas at itim na pantalon. May suot din siyang gintong Rolex na relo at isang Tiffany na pulsera sa kaliwang pulso. May perlas na hikaw sa magkabilang tenga at isang karagdagang gintong hikaw sa kaliwang tenga. Tinatayang umaabot sa 10,000 dolyar ang halaga ng mga alahas. Isang pares ng itim na open-toed Chanel high heels ang natagpuang maayos na nakalagay sa tabi ng kanyang ulo. Ipinahiwatig ng presensya ng mga mahalagang gamit na hindi pagnanakaw ang motibo. Nagsagawa ang forensic team ng paghahanap ng fingerprint sa fan cabinet at mga nakapaligid na lugar, ngunit wala silang natagpuan na nagpapahiwatig ng sinadsyang paglinis. Gayunpaman, may natuklasang tuyong mantsa ng dugo sa insulation material sa paligid ng cabinet, sa pinto ng fan room at lalo na sa hawakan ng pinto. Maingat na kinolekta ang mga ito para sa DNA testing. Walang natagpo ang anumang identification document sa lugar. Dahil naganap ang krimen sa loob ng isang government building, dumating ang mga higher officials mula sa Environmental Protection Department at Inland Revenue Department. Wala ni isa sa kanila
ang nakakakilala sa biktima o sa kanyang mga gamit. Inilipat ang bangkay sa morgue para sa mas detalyadong pagsusuri. Kinolekta rin ng pulisya ang mga CCTV footage mula sa security system ng gusali, kabilang ang mga pasukan, lapasan at mga kalapit na lugar sa loob ng mga nagdaang buwan. Noong gabing yun, ipinakita ng paunang forensic result na ang biktima ay isang babaeng humigit kumulang 40 years old, may taas na 5'1", may timbang na mga 44 kilos at may mahabang itim na buhok. May natagpo ang maraming gasgas sa dibdib at leeg na nagpapahiwatig ng posibleng pagkikipaglaban. Ang saksak sa kanang dibdib ay tumagos sa chest cavity ngunit hindi itinuturing na nakamamatay. Natuklasan sa toxicology test ang mga sangkap ng pampamanhid na nagpapahiwatig na ang biktima ay dinroga at kalaunan ay namatay dahil sa pagkakasakal. Kinailangan pa ng karagdagang pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan. Natuklasan din ng mga investigador ang bakas ng cleaning solution sa pribadong bahagi ng katawan ng biktima na naging hadlang sa pagkolekta ng biological evidence. Nagdulot ito ng hinala na sinadyang burahin ang ebidensya ng posibleng sexual na pang-aabuso, bagamat hindi ito makumpirma. Teorya ng pulisya na ang pagpatay ay planado. Nanatiling hindi alam ang pagkakakilanlan ng biktima at ang dahilan kung bakit inilagay ang kanyang bangkay sa loob ng Inland Revenue Building. Naging pangunahing balita sa buong Hong Kong ang pagkakatuklas ng bangkay noong gabing yun. Makalipas ng ilang sandali matapos ang pagbabalita, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula kay Miss May Pik Chin, Vice Consul General ng Thailand sa Hong Kong. Sinabi niya na ang paglalarawan sa biktima ay tumutugma kay Charitar Kamul Nuranath na may Chinese name na Shi Liping, isang Thai-Chinese na negosyante na iniulat na nawawala mahigit 10 araw na ang nakalipas. Noong October 13, iniulat ng nobyo ni Shi Liping na si Mueller, isang Australian photographer, ang pagkakawala ni Liping sa Thai Consulate at sa pulisya ng Hong Kong. Kinumpirma ng mga record na hindi pa umaalis ng Hong Kong si Liping mula nang dumating siya roon. Kinabukasan, kinilala ni Mueller ang bangkay sa morgue at kinumpirma na ito nga ay si Shi Liping. Nang gabing yun, lumipad mula sa Estados Unidos patungong Hong Kong ang kanyang nakababatang kapatid na si Shi Litai. Kinumpirma kalaunan ng DNA testing ang pagkakakilanlan ng biktima. Kinapanayam ng pulisya ang mga kamag-anak at si Mueller upang makahanap ng impormasyon tungkol sa biktima. Si Shi Liping ay 40 years old. Ipinanganak sa Thailand sa isang pamilyang nagmula sa Xiao Guangdong, China. Siya ang panganay na anak. Ang kanyang ama ay nagpatakbo ng mga minahan ng mamahaling bato at diamante sa Thailand, Myanmar at Madagascar, dahilan upang maging napakayaman ng pamilya. Lumaki si Shi Liping at ang kanyang kapatid sa marangyang pamumuhay. Nag-aaral si Shi Liping sa Estados Unidos at naging bihasa sa Ingles, Thai at Mandarin at may kaalaman din sa Cantonese. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, bumalik siya sa Bangkok upang tumulong sa pamamahala ng negosyo ng pamilya. Sa kabila ng inaasahang magiging isang matagumpay na negosyante, siya ay nagpakasal sa edad na 23. Noong 1988, ikinasal si Liping kay Alec na 5 taon na mas matanda sa kanya. Matatag ang kanilang pagsasama, ngunit hindi sila nagkaanak. Ilang beses siyang nakunan at unti-unting humina ang kanyang kalusukan. Sa paglipas ng panahon, lumamig ang kanilang relasyon. Noong 2003, naghiwalay sila ng maayos at nanatili sa mabuting ugnayan. Bilang pagpapakita ng paggalang sa mga taong pinagsamahan nila, pinahintulutan ni Liping si Alec na pamahalaan ang isang tindahan ng alahas sa loob ng department store chain ng kanyang pamilya. Sa loob ng parehong taon, namatay ang ama ni Liping sa isang aksidente sa sasakyan sa Madagascar. Dahil dito napunta kay Liping ang buong responsibilidad sa negosyo ng alahas ng pamilya. Walang anak na lalaki ang pamilyang Shi at ang kanyang nakababatang kapatid na si Shi Litai ay may asawa na at naninirahan sa Estados Unidos. Kaya't si Liping ang naiwan na nag-iisang namahala sa negosyo. Madalas siyang bumiyahe sa pagitan ng Singapore, Myanmar at Hong Kong
upang makipagpulong sa mga kasosyo, magsuri ng mga produkto at palawakin ang merkado. Sa panahong ito, nakilala niya si Mueller, isang 28 years old na Australianong photographer at consultant sa film production na 10 taon na mas bata sa kanya. Sa kabila ng agwat ng edad, naging magkasintahan sila. Dahil sa trabaho ni Mueller, madalas siyang bumiyahe sa Hong Kong. Interesado rin si Liping na palawakin ang negosyo roon at mahilig siyang bumiyahe sa Hong Kong Disneyland. Noong October, magkasama silang naglakbay patungong Hong Kong at tumuloy sa Jinghua International Hotel sa Waterloo Road. Bagamat nasa ibang bansa, halos bawat 2 araw ay nagkakausap sa telepono sina Liping at ang kanyang kapatid na si Litay. Matapos mag-check-in sa hotel, tinawagan ni Liping ang kanyang kapatid at ibinahagi ang kanyang mga plano. Aasikasuhin niya ang mga usaping pangnegosyo sa unang 2 araw. Bibisita sa Hong Kong Disneyland sa October 13 at babalik sa Bangkok sa October 14. Noong umaga ng October 11, umalis si Mueller para sa trabaho at hiniling kay Liping na pumunta sa Film Services Coordination Office sa ilalim ng Television and Entertainment Licensing Authority na matatagpuan sa ika-40 palapag ng Inland Revenue Building upang kunin ang isang aklat na may kinalaman sa film production. Pumayag si Liping. Plano rin naman kasi niyang dumaan sa ika-6 na palapag upang magtanong tungkol sa proseso ng pagbubukas ng tindahan ng alahas sa Hong Kong. Gayunpaman, pagdating niya roon, nalaman niyang Changnyeong Festival pala at sarado ang lahat ng tanggapan. Bumalik siya sa hotel at nagpa siyang bumalik na lamang kinabukasan. Tanghali ng October 12, habang nasa trabaho si Mueller, nagpadala si Liping ng text message sa kanyang dating asawa na si Alec na nagsasabing hindi ko pa rin kayang bumitaw. Ngunit hindi ito agad nabasa ni Alec. Bandang 2:00 ng hapon, tinawagan ni Liping si Mueller at sinabi niyang mamimili siya at dadaan na rin siya sa Inland Revenue Building upang kunin ang aklat. Pagkatapos nito, umalis siya sa hotel. Sumakay sa hotel shuttle patungong Tsim Sha Tsui Star Ferry Pier at tumawid ng Victoria Harbor sakay ng ferry patungo sa Wan Chai. Ito ang huling kumpirmadong pagkakataon na nakita siyang buhay. Nang gabing yun, gaya ng nakasanayan, tinawagan siya ng kanyang kapatid na si Litay. Ngunit hindi siya makontak. Naka-off ang kanyang cellphone. Dahil nabahala, tinawagan ni Litay si Mueller na nagsabing hindi niya alam kung nasaan si Liping at wala rin siyang balita mula rito. Pagsapit ng umaga ng October 13, hindi pa rin bumabalik si Liping sa hotel at nanatiling naka-off ang kanyang telepono. Pumunta si Mueller sa Inland Revenue Building upang hanapin ang kasintahan, ngunit wala siyang nahanap. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa Thai Consulate sa Hong Kong at formal na iniulat sa pulisya ang pagkawala ni Liping. Matapos malaman ang pagkawala, nakipag-ugnayan si Liday kay Alec at ipinaalam ang sitwasyon. Hiniling niya na kung hindi pa rin makabalik si Liping, pumunta si Alec sa Hong Kong upang tumulong sa paghahanap. Noong October 16, 4 na araw matapos ang pagkawala, lumipad si Alec patungong Hong Kong at doon pa lamang niya unang nakilala si Mueller. Pagdating niya, natuklasan ni Alec ang hindi pa nababasang mensahe mula kay Liping na ipinadala tanghali ng October 12. Nagtaka ang mga investigador sa mensaheng ito sapagkat may relasyon si Liping kay Mueller sa panahong yun. Ngunit emotional pa rin itong nagpadala ng mensahe sa kanyang dating asawa. Sinuri ng pulisya ang iba't ibang posibleng motibo. Hindi inaakalang sexual ang pag-atake. Ang dahilan dahil naganap ang krimen sa loob ng isang government building. Kaduda-duda rin ang pagnanakaw dahil hindi kinuha ang kanyang mga alahas, relo at pulseras. Hindi rin pinaniniwala ang paghihiganti sapagkat hindi residente ng Hong Kong si Liping at walang alam na kaalitan doon. Isinaalang-alang ang crime of passion, ngunit kalaunan ay inalis dahil karaniwang sinusubukang itago ang bangkay o gawing mukhang pagnanakaw ang ganitong krimen. Hindi iiwan sa loob ng opisina ng gobyerno. Napansin ng pulisya ang isang mahalagang detalye. Ang tanging nawawala ay ang handbag ni Liping. Nasa loob nito ang kanyang pasaporte, isang diamanting singsing
2 mobile phone, pera at isang credit card. Madaling araw ng October 14th, ginamit ang credit card sa isang ATM sa Taiwo State Shopping Center sa Taipo. Sinubukang mag-withdraw ng 20,000 Hong Kong dollar. Matapos ang 4 na maling pin, kinain ng ATM ang card. Kasabay nito, sinuri ng pulisya ang lahat ng tala ng mga taong pumasok at lumabas sa Inland Revenue Building sa loob ng 10 araw bago natagpuan ng bangkay. Ang fun room ay nasa loob ng mga opisina at karaniwang hindi naaabot ng publiko. Gayunpaman, dahil sa nagpapatuloy na maintenance, maraming outsourced workers ang malayang pumapasok sa gusali. Matatagpuan ang fun room malapit sa elevator. Bagamat may malawak na CCTV coverage ang gusali, natuklasan ng mga investigador na walang kamera sa elevator area ng ika-33 palapag. Ito lamang ang blind spot ng buong elevator system ng gusali. Naniniwala ang pulisya na pamilyar ang salarin sa gusali at hindi isang random na tao. Isa pang ikinabahala ng pulisya ang kahirapan ng paglalagay ng bangkay sa ibabaw ng air handling unit na halos 10 talampakan ng taas. Kahit na humigit kumulang 44 kilos lamang ang bigat ng biktima, magiging mahirap para sa isang tao ang buhatin nito at umakyat sa hagdanan sa masikip na espasyo. Dahil dito, pinaniniwalaan ng pulisya na maaaring higit sa isang tao ang sangkot. Sa mga sumunod na araw, in-interview ng mga investigador ang lahat ng kawani ng gusali at mga outsourced workers. Ilang individual ang pinaghinalaan, ngunit kalaunan ay pinawalang sala dahil sa mga alipay o kakulangan ng ebidensya. Sinuri ng pulisya ang CCTV footage mula sa 4 na kalapit na labasan ng MTR stations. Kinumpirma ng mga videos na nakita si Liping malapit sa Inland Revenue Building noong hapon ng October 12. Gayunpaman, walang internal surveillance camera ang nakakuha ng kanyang pagpasok sa gusali. November 2, ang bangkay ni Xi Liping ay cremate sa Hong Kong. Dinala ng kanyang pamilya ang kanyang mga apo pabalik sa Thailand. January 23, 2006, sa pamamagitan ng pulisya, inanunsyo ng kapatid at nobyo ni Liping ang isang gantimpala na 700,000 Hong Kong dollars. Humigit kumulang 678,000 pesos sa kasalukuyan para sa anumang impormasyong may kaugnayan sa kaso. Sa kabila nito, wala pa rin nakuhang kapaki-pakinabang na lead. Ang hindi nalutas na pagpatay ay nagdulot ng pangmatagalang paghihirap sa pamilya Xi. Maging ang isang film crew na nagtatrabaho sa Hong Kong ay naapektuhan din. Dumating si Mueller sa lungsod upang magtrabaho sa isang thriller na pinamagatang Count to 10 na tumatalakay sa isang pagpatay sa loob ng government building. Ang plot at ilang detalye ng pelikula ay kahawig ng kaso ni Liping, bagay na labis na ikinabahala ng mga kasapi ng production team. Kung ito ba ay nagkataon lamang o gumayang krimen, ay nananatiling palaisipan. Lumipas ang 3 taon at nanatiling hindi nalulutas ang kaso ng pagpatay sa Inland Revenue Building. Noong 2008, habang iniimbestigahan ng pulisya ang isa pang kaso ng pagdukot at pagpatay, napansin nila ang mga kapansin-pansing pagkakatulad nito sa kaso ni Xi Liping. Noong madaling araw ng May 15, 2008, nakatanggap si Chu Jin, manager ng cargo department ng Yejiang Aviation Services Company, ng text messages mula kay Chu Xiaoyan, isang ground staff employee sa parehong kumpanya. Ayon sa mensahe, may kaibigan daw itong nasa malubhang problema at kailangan niyang umalis ng Hong Kong ng ilang araw at hinihiling si Chu Jin na mag-file ng leave para sa kanya. Nagulat si Chu Jin. Si Xiaoyan ay kanyang kasintahan at wala itong nabanggit na ganitong sitwasyon noon. Maraming detalye ang kahinahinala. Bandang 5:00 ng umaga ang sinasabing oras ng pag-alis. May 24 na oras na shifting system ang kumpanya at maaari naman sanang direktang makipag-ugnayan si Xiaoyan sa sarili nitong supervisor. Ang oras ng trabaho nito ay mula tanghali hanggang hating gabi. Pagkatapos ng trabaho, karaniwan itong sumasakay ng airport bus E41 at bumababa malapit sa Taipo Tingkok Road Fire Station bandang 1:30 ng madaling araw.
saka maglalakad ng humigit kumulang 20 minutes pauwi sa isang tahimik at liblib na lugar. Matagal nang nababahala si Chuchin sa kaligtasan ng kanyang kasintahan sa rutang yun. Paulit-ulit na tinawagan ni Chuchin ang telepono ng nopya, ngunit walang sumasagot. Kalaunan, naka-off na ang cellphone. Agad niyang kinontak ang pamilya at mga kaibigan ni Chaoyan upang hanapin ang dalaga. Kinaumagahan, sinuyod nila ang mga kalapit na lugar sa paligid ng tirahan nito, ngunit wala silang nakitang bakas. Nang hapon ng araw na yon, hindi pumasok sa trabaho si Chaoyan. Bandang 3:00 ng hapon, nakatanggap ang kanyang ama na si Chu Jinming ng mensahe mula sa numero ng kanyang anak. Nakasaad doon na agarang kailangan niya ng pera upang tulungan ang isang kaibigan at hinihiling na mag-transfer ng pera sa kanyang account at sinabing babalik siya sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Dahil sa mensaheng ito, nakumbinsi ang pamilya na dinukot ang dalaga. Agad na nagtungo ang amang si Jinming at si Chuchin sa pulisya upang iulat ang insidente. Dahil wala pang 24 oras siyang nawawala at walang malinaw na banta, tumanggap lamang ng ulat ang pulisya at inilipat lamang ang kaso sa Missing Persons Unit kinabukasan. Nang tanungin ng mga investigador si Chuchin sa paliparan, wala silang nakitang kahina-hinala. Una nilang inakalang maaaring umalis si Chaoyan dahil sa personal na alitan o matinding stress sa trabaho, kaya hindi agad binigyang prioridad ang kaso. Alam ng pamilya na kailangan ng ebidensya ang pulisya, kaya nagsagawa sila ng sarili nilang pagsisiyasat. Noong umaga ng May 17, nagtungo sa bangko ang ina ni Chaoyan at si Chuchin. Ayon sa tala, bandang 1:50 ng madaling araw ng May 15, may 40 Hong Kong dollars na withdraw mula sa ATM sa Taiwo State Shopping Center. Makalipas ang humigit kumulang 30 minutes, may isa pang withdrawal na 19,600 Hong Kong dollars sa parehong lugar. May 16, may karagdagang 20,000 Hong Kong dollars na withdraw mula sa ibang ATM sa parehong shopping center at naiwan na lamang ang 20,000 Hong Kong dollars sa account. Umaga ng May 19, bumalik muli sa bangko ang ina ng dalaga at nalaman na ang natitirang 20,000 Hong Kong dollars ay withdraw na noong gabi ng May 17. Agad na bumalik ang pamilya sa istasyon ng pulisya. Batay sa mga impormasyon ito, formal nang nagbukas ang investigasyon ng pulisya. Sa simula, pinaniniwalaan nilang napagdiskitahan si Chaoyan habang nagwi-withdraw at ipinilit na ibigay ang kanyang PIN. Sa panahong yun, umaasa pa rin ng mga investigador na maaaring buhay pa ang dalaga. Hindi rin isinantabi ng pulisya ang posibilidad na isang taong kilala niya ang may kagagawan. Lumabas sa mga panayam na si Chaoyan, 21, ay popular mula pa noong kanyang mga taon sa paaralan at maraming humahangas sa kanya. Binanggit ng kanyang pamilya ang isang dating kasintahan na si Jo Yongchang na nobyo nito noong high school. Magkalapit lamang ang tirahan ni na Chaoyan at Yongchang sa Taiwo State area at 4 na taon silang nagkaroon ng relasyon. Natapos ang kanilang relasyon sa payo ng pamilya ni Chaoyan. Matinding naapektuhan si Yongchang at nakaranas ng depresyon ng mahigit 6 na buwan. Kapansin-pansin na lahat ng ATM withdrawals ay naganap sa Taiwo State Shopping Center malapit sa tirahan ng binata. Kaya't isinama siya ng mga pulis bilang person of interest. Gabi ng May 19, nakatanggap si Chuchin ng text mula sa numero ni Chaoyan na nagsasabing ransom mula 10,000 hanggang 500,000 Hong Kong dollars, ikaw ang mamili. Agad itong ipinaalam ni Chuchin sa ama ng nopya at muli silang nakipag-ugnayan sa pulisya. Ang New Territories North Regional Crime Unit Team 3 ang humawak sa kaso. Inutusan ng mga investigador si Chuchin na ipagpatuloy ang pagkikipag-ugnayan sa nagpadala ng mensahe at makipagnegosasyon. Kalaunan, bumaba ang hinihinging ransom sa 100,000 Hong Kong dollars, humigit kumulang 753,000 pesos sa kasalukuyan. Ginamit ng pulisya ang komunikasyon nito upang matunton ang pinanggagalingan ng mga mensahe at napaliit ang posibleng lokasyon sa mga lugar ng Taipo, Kwangtung at Yaomate. Nalaman ng mga investigador
na matapos makabangon mula sa depresyon, bumili si Yong Chang ng isang truck at nagsimula ng negosyo sa transportation. Dahil sa kanyang trabaho, madalas siyang bumiyahe sa pagitan ng Kwontong at Yomate, habang ang Taipo naman ang kanyang tirahan. Ang tatlong lugar na ito ay eksaktong tumugma sa mga lokasyong tinukoy ng kumpanya ng telecommunication bilang pinanggagalingan ng mga ransom messages. Ang karaniwang distansya mula Taipo papunta sa dalawang distritong yun ay halos 12 miles, isang layo na bihirang lakbayin ng isang tao sa loob lamang ng isang araw. Dahil sa mga pagkakatugmang ito, itinuon ng Serious Crime Squad ang kanilang investigasyon sa dating nobyong si Yong Chang. Noong gabi ng May 21st, nalaman ng pulisya na si Yong Chang at ang kanyang mga katrabaho ay nagtungo sa Kwontong para sa isang delivery. Nag-deploy ang mga pulis ng dalawang sasakyan upang salubungin siya sa inaasahang ruta. Bandang 9:00 ng gabi, lumitaw ang truck ni Yong Chang. Mahigit 100 ng pulis ang humarang sa sasakyan. Mabilis siyang pinalibutan at sinupil habang paulit-ulit na tinatanong kung saan niya itinatago si Xiaoyan. Mariing itinanggi ni Yong Chang ang anumang kinalaman at iginiit na hindi niya alam na nawawala si Xiaoyan. Dinala siya sa Serious Crime Squad para sa magdamag na interogasyon. Sa buong pagtatanong, patuloy niyang itinanggi ang pagdukot kay Xiaoyan. Wala ring nakitang bakas ng cellphone ni Xiaoyan sa kanya. Pagkatapos nito, hiniling ng mga investigador kay Chuchin na magpadala muli ng mensahe sa numero ni Xiaoyan. Bandang tanghali ng May 22nd, may dumating na sagot kahit na si Yong Chang ay nakakulong pa rin noon. Ipinahiwatig nito na maaaring hindi siya ang kidnapper o kaya naman ay hindi siya kumikilos ng mag-isa. Inutusan ng pulisya si Chuchin na ipagpatuloy ang pagkikipagnegosasyon. Inatasan ng mga kidnapper na ilagay ang 100,000 Hong Kong dollars sa isang puting bag bandang 8:00 ng gabi ng May 22nd at iiwan ito sa isang upuan ng Colon Motor Bus Road 72X. Binantayan ng mga pulis ang bus at napansin ang isang lalaking paulit-ulit na nagte-text. Kinumpirma ng telecom tracking na ang taong ito ay gumagamit ng SIM card ni Xiaoyan. Dahil sa pangambang maaaring buhay pa si Xiaoyan at posibleng may mga kasabwat ang suspect, pinili ng pulisya na huwag muna siyang arestuhin. Sa halip, sinundan nila ito. Bandang 9:50 ng gabi, pumasok ang suspect sa Flat 1 Juhu House, Taiwo State, Taipo. Bit-bit ang isang bag. Agad na iniutos ni Superintendent Kung Sai-chung ang pag-aresto. Pinasok ng mga pulis ang apartment at inaresto ang 4 na katao. Na-recover nila ang isang cellphone na may SIM card ni Xiaoyan, ang 100,000 Hong Kong dollars na minarkahang ransom money at ilang personal na gamit na pinaniniwalaang sa biktima. 5 lalaki at 1 babae ang pansamantalang dinakip. Ngunit matapos ang beripikasyon, 5 ang agad na pinalaya. Bandang 4:00 ng umaga ng May 23rd, ang 4 na natitirang suspect ay dinala sa Taipo Regional Crime Unit para sa mas masusing pagtatanong. Bandang 5:30 ng umaga, isa sa kanila, si Su Jintang, ay umamin sa pagpatay kay Xiaoyan. Ang 3 pa ay pinalaya. Si Su Jintang ay 25 years old. Hindi niya natapos ang high school at nagtrabaho bilang technician sa pagkukumpuni ng air conditioning. Isa siya sa 5 magkakapatid at nakatira kasama ang kanyang mga magulang na nagpapatakbo ng tindahan ng fish fillet. Siya ay tahimik at may ilap sa pagkikisalamuha at may mahabang kasaysayan ng pagkahumaling sa sukal. Dahil dito nakalikom siya ng mahigit 100,000 Hong Kong dollars na utang sa Macau na may mataas na interes na tinulungang pangbayaran ng kanyang pamilya. Ilang buwan bago ang krimen, umutang siya ng 70,000 Hong Kong dollars sa isang lending company. Sinasabing mag-aaral siya sa Taiwan, ngunit ginastos lamang ang pera sa aliyuan at luho. Noong April 2008, siningil na siya ng kumpanya. Dahil hindi niya kayang magbayad, naisipan niyang magnakaw at pumatay. 10 araw bago ang krimen, naghanap na siya ng lugar kung saan maaaring itapon ng bangkay at pinili ang irigasyon ng Lam Tsuen River. Mababa lamang ang tubig doon, karaniwang halos 1 pulkada at bihira ang dumaraan sa lugar. Bandang 1:30 ng madaling araw ng May 15,
Armado ng kutsilyo si Su Jintang at nag-aabang malapit sa Taiwan State Shopping Center ng babaeng naglalakad mag-isa. Namataan niya si Chow Yan na nagwi-withdraw ng pera sa ATM. Sinundan niya ito hanggang sa isang liblib na lugar malapit sa underpass sa tabi ng irigasyon. Sinakal sa leeg at tinakot upang ibigay ang pin ng kanyang bank card kapalit ng pangakong pagpapalaya. Matapos ibigay ni Chow Yan ang pin, sinakal siya ni Chuji na hanggang malagutan ng hininga. Ilang minuto lamang ang buong pangyayari. Itinago niya ang bangkay sa isang bunton ng dayami. Kinuha ang bank card at nag-withdraw ng 19,600 Hong Kong dollars. Umuwi siya, kumuha ng mga panlinis, bumalik sa pinangyarihan, nilinis ang katawan at kinalat ka dito papunta sa drainage channel. Habang nag-aagawan, nakapag-iwan si Chow Yan ng biological evidence sa katawan ni Su Jintang bilang ang balat sa ilalim ng kanyang mga kuko. Upang burahin ang ebidensya, lubusan niyang nilinis ang katawan at kalaunan ay itinapon sa Lam Tsuen River ang handbag, electronic devices, cellphone, baterya at ang sandata sa pagpatay. Dahil sa limitasyon ng daily ATM withdrawal, hindi niya agad nakuha ang lahat ng pera. Ginamit niya ang SIM card ni Chow Yan upang magpadala ng mga mensahe kina Chujin at sa ama nito upang mapalawig ang oras. Sa halip na bayaran ang kanyang mga utang, ginastos niya ang ninakaw na pera para sa pamimili, pag-inom at karaoke kasama ang mga kaibigan at naubos ito sa loob lamang ng 4 na araw. Noong May 19, muling naningil ang lending company. Sa paniniwalang hindi pa naiulat sa pulisya ang pagkawala ni Chow Yan, nagpadala siya ng ransom messages gamit ang SIM card nito. Matapos ang kanyang pag-amin, dinala ng pulisya si Su Jintang sa lugar ng pinagtapunan ng bangkay, kung saan na-recover ang katawan ni Chow Yan. Pinalaya rin si Yong Chang, ang dating kasintahan ng biktima. Muling sinuri ng mga investigador ang pagpatay kay Shi Liping noong 2005 at napansin ang maraming pagkakatulad. Sa parihong mga kaso, ginamit ang mga bank card ng biktima sa mga ATM sa Taiwan State Shopping Center. Pareho ring may bakas ng kemikal na panlinis ang mga katawan. Wala ring intensyong tuluyang itago ang mga bangkay dahil hindi sila iniwan sa mga liblib na lugar. Ang maingat at planadong paraan ng pagpatay kay Chow Yan ay nagbigay hinala na hindi ito ang unang krimen ni Su Jintang. Kinumpirma rin ng pulisya na si Su Jintang ay nagtrabaho bilang air conditioning technician sa Inland Revenue Building noong panahon ng pagpatay kay Shi Liping. Dati na siyang napasama sa listahan ng mga sospek dahil nakatira siya malapit sa Taiwan State. Sa surveillance footage noong 2005, nakita si Su Jintang na nakasuot ng baseball cap at naglalakad kasama ang isa pang lalaki malapit sa gusali. Pinaniniwalaang ang ikalawang lalaki ay isang kasabwat. Sa muling interogasyon na mariing itinanggi ni Su Jintang ang pagkakasangkot sa pagpatay kay Shi Liping. Dahil dito, ibinaling ng pulisya ang atensyon sa lalaking kasama niya sa footage. Sa karagdagang investigasyon, nakilala ang lalaki bilang si Go Jihui, isang dating kaklase ni Su Jintang. Noong June 6, 2008, pinatawag si Go Jihui sa istasyon ng pulisya upang tumulong sa investigasyon. Sa una, itinanggi niya ang anumang kinalaman sa kaso ni Shi Liping. Inamin niyang kasama niya si Su Jintang noong araw na yun. Ngunit iginiit na pinasama lamang siya nito sa Labor Department para sa trabaho at hindi raw siya pumasok sa Inland Revenue Building. Hindi nagtagal na kumpirma ng pulisya na hindi kailanman nagtungo si Go Jihui sa Labor Department. Binalaan siya ng mga investigador na kung ipagpapatuloy niya ang pagsisinungaling, maaari siyang kasuhan ng pagpatay kay Chow Yan. Ngunit kung magsasabi siya ng totoo, maaari siyang maging state witness at makatanggap ng mas magaan na parusa. Dahil dito, umamin si Go Jihui. Ayon kay Jihui, tinulungan niya si Su Jintang sa paglipat at pagtatapon ng bangkay ni Shi Liping. Pareho silang nagtatrabaho sa pagkukumpuni ng air conditioning. Madalas mag-refer ng trabaho sa isa't isa at palaging magkasama sa pag-inom at pagsusukal. Noong October 12, 2005, nagtungo si Go Jihui sa Inland Revenue Building ayon sa napag-usapan at sinundan si Su Jintang hanggang sa ika-33 palapag.
Inutusan siya ni Su Jintang na magsuot ng gwante sa trabaho, saka siya dinala sa fan room. Sa loob ay may dalawang malaking ventilator, isa ay mataas at isa ay mababa, at isang malaking bunton ng mga dyaryo sa sahig. Nang alisin ni Su Jintang ang mga dyaryo, nakita ni Ji-hui ang isang babaeng nakadapa sa sahig, walang galaw, at may pulang plastic bag na nakatakip sa ulo. Lubos siyang nabigla. Hindi pinansin ni Su Jintang ang kanyang reaksyon. Bumunot ito ng kutsilyo, inihiga ng patihaya ang bangkay at paulit-ulit na ginalaw. Inutusan niya si Ji-hui na gawin din yun. Nag-alinlangan si Ji-hui, ngunit sumunod at nilapastangan na rin ng katawan matapos makita ang kutsilyo. Pagkatapos nito, naglagay si Su Jintang ng panlinis na kemikal sa katawan. Pinunasan ang pinto ng fan room, itinapon ang mga dyaryo at umalis ng gusali kasama si Ji-hui. Kalaunan, nagtungo sila sa mungkok. Matapos matagpuan ang bangkay ni Xi Liping, tinanong si Su Jintang ngunit pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pagkaraan, ipinakita niya kay Ji-hui ang isang diamond ring at isang cellphone at sinabing pag-aari ng biktima ang mga ito. Ikinuwento rin niya ng detalyado ang ginawa niyang krimen. Ipinaliwanag ni Jintang na alam niyang ang elevator number 13 sa ika-33 palapag ay walang CCTV. Noong araw ng krimen, nag-abang siya malapit sa elevator upang maghanap ng mabibiktima. Nang lumabas si Xi Liping, sinundan niya ito, tinutukan ng kutsilyo at pinilit papasok sa fan room. Ayon sa kanya, balak lamang niyang magnakaw at pilitin ng biktima na ibigay ang PIN ng bank card. Sinaksak niya si Xi Liping mula sa likuran ng isang beses at umalis upang mag-withdraw ng pera. Dahil nabahira ng dugo ang kanyang damit, tinakpan niya ito ng pintura. Nang bumalik siya, patay na umano si Xi Liping. Ipinaliwanag din niya kung bakit iniwan niya ang mga mahalagang gamit ng biktima. Alam niyang ang mga Rolex na relo ay may natatanging serial number at mahirap ibenta. Inakala naman niyang walang gaanong halaga ang pearl earrings. Akala rin niya ay peke ang Tiffany bracelet at hindi niya nakilala ang Chanel na sapatos. Ang pag-iwan ng mga gamit ay sinadya rin upang lituhin ang investigasyon. Matapos ang pag-amin ni Gu Ji-hui, kinasuhan ng pulisya si Su Jintang ng murder at ginamit si Ji-hui bilang prosecution witness. Kapalit ng kanyang tapat na testimonya, ibinasura ang mga kasong may kinalaman sa pagtatago at paglapastangan sa bangkay laban sa kanya. Kalaunan, na-recover ng pulisya ang cellphone ni Xi Liping at isang kutsilyo mula sa bahay ni Su Jintang. Kinumpirma ng forensic analysis na ang kutsilyo ay tumutugma sa malalim na saksak sa likod ni Xi Liping na tumagos hanggang sa dibdib. Noong March 17, 2009, nagsimula ang paglilitis sa kaso ng pagpatay kay Xiaoyan. Makalipas ang 2 linggo, nahatulan si Su Jintang ng hapambuhay na pagkakabilanggo. Pinatawan din siya ng karagdagang 5 taon at 4 na buwan para sa extortion na isasabay sa life sentence. Nilitis naman sa High Court ang kaso ni Xi Liping. Dumalo sa pagdinig ang mga pamilya ni Xi Liping at Xiaoyan. Tumanggi si Su Jintang na tumistiko at nanatiling tahimik sa buong paglilitis. Nagpatotoo ang mga forensic expert na ang kutsilyong nakuha sa bahay ni Su Jintang ang ginamit sa pagpatay kay Xi Liping at malamang na namatay ito dahil sa asphyxiation matapos mawalan ng malay. March 4, tumistigo si Ji-hui laban kay Su Jintang. Ang mga huling argumento ay iniharap noong March 8. March 9, matapos ang 3 oras na deliberasyon, nagkaisang hinatulan ng hurado si Su Jintang na guilty sa pagpatay kay Xi Liping at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Matapos ang hatol, hayagang pinuna ng ama ni Xiaoyan ng pulisya. Ayon sa kanya, kung si Su Jintang ay naaresto na noon pa sa investigasyon ng kaso ni Xi Liping, maaaring hindi na namatay ang kanyang anak. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!